the Lord. So alam ko po na tayo pong lahat naman ngayon ay excited na ma-receive yung greatest blessing na ating mabibitbit sa paglabas natin sa apat na sulok ng gusaling ito. Amen po ba? Amen po. Yan po ay ang Word of God. Amen. At ang kanya pong mensahera sa gabing ito ay si Pastora Agnes. Palakpakan po natin ang ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Muli po, isang maganda at mabiyayang gabi sa inyong lahat. Amen. Tayo po ngayon ay darako sa pagbubulay-bulay na salita ng ating Diyos na buhay. Amen. Bigla po kasi ito, dapat po kasi si Pastor Marvin ang magbibigay po ng mensahe. Pumasok po siya. Kaya kahapon sabi, ikaw muna ma, sabi niya gano'n. Habang ako po ay nagbubulay-bulay, Lord, sabi ko, ano po kaya ang ibibigay ko? Kasi napakahirap po yung nagbibigay ka ng message tapos hindi rema-rema. Amen. But Lord, sabi ko, kung hindi man nagrema ito, alam ko ikaw ang magre-rema. Habang kami po ay nag-aaral ng iyong banal na salita. Amen. Ngayon po, humarap ka sa katabi mo. Sabihin mo, ikaw ba ay good example? Amen. Praise God. Hallelujah. Ang atin pong pagbubulay-bulay ngayon ay sa Book of Matthew. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Matthew 5:16. Sa ganitong paraan, pagliwanagan ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao. Amen. Tayo po ay inalintulad sa ilaw. Amen. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Yan, para maging good example. Sa gayon ay luluwalhati nila ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos. Sa oras pong ito, patuloy kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito na patuloy naming pinagbubulay-bulayan ng inyong banal na salita. Aming Ama, sa oras pong ito, bigyan mo po ako ng double portion of your anointing, O God. Lanisan mo po ang aking bibig at lukuban mo po ako ng iyong kapangyarihan. Para sa ganoon, Panginoon Lord, ang kalooban mo ang aking masunod at hindi ang aking kalooban. Kaya sa oras na ito, busugin mo po kami ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Praise God. Sabi po dito, sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao. Amen. Meron pong isang bagong mananampalataya. At ito po'y nilapitan ng isang pastor. Tinanong po niya ang teenager na ito, ang sabi niya, ilan na ba ang nadala mo sa Panginoon? Kumamot-kamot po yung teenager. Pastor, pasensya na po kayo kasi po 3 months pa lang akong nakakilala sa Panginoon. At ngayon nga po, ang sabi niya, nag-aaral pa lang ako ng salita niya. O sige, sabi ng pastor, tatanungin kita, kung sisindihan ba ang ilaw, sabi niya, yun pong lampara o kandila, kailan ba magliliwanag? Yun bang kalagitnaan? Ang sabi po nung teenager, hindi po, pastor. Understood po, na kapag kasindihan mo, magliliwanag na. Kaya nga ang sabi ng pastor, hindi sinabi ng Panginoon na mag-aral ka muna ng kanyang salita bago ka magpahayag ng kanyang salita sa mga tao. Tama na, sabi niya, yung ipahayag mo kung paano ka binago ng Panginoon. Amen. Noon pong habang sinasabi yun, nakikinig po itong teenager. At after 6 months, nadala po niya ang iba niyang pamilya at ang kanyang mga kapitbahay. Bakit? Siya po ay naging
good example. Amen. Amen. Katulad po natin, minsan kasi natatakot tayong magpahayag ng salita ng Diyos. Kasi alam po natin, na ang mga mahal natin sa buhay, at talaga pong kandadong-kandado yan. No? Sabi, dito ako isinilang, dito ako ikinasal, at dito ako nabubuhay. Alam niyo mga kapatid, kung gusto niyong mawin ang inyong mga mahal sa buhay, hindi sa pamamagitan po ng sasabihin nyo, nanay o tatay, huwag yan. Huwag po yan. Alisin nyo yan. Hindi mo mawiwin ang mahal mo sa buhay kapag ganoon ang iyong kapamaraanan. Minsan po, kasi meron po akong kaibigan, itong kaibigan ko pong ito ay mayaman, sabihin natin meron siyang financing. Pagka ako po ay pumapasok sa kanyang kwarto, nakikita ko po, ang dami po niyang mga gwardya, malalaki, sinlaki ng tao. Hindi ko po masabi sa kanya, dahil baka po masaktan siya kung sasabihin kong aalisin niya yon. So, ang ginawa ko po, lagi akong nagpupunta doon at binabahaginan ko siya ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, naliliwanagan po ang kaibigan ko. Hanggang minsan, meron pong tumimo sa kanya, yun po bang isang mayaman? Yung isang mayaman na dahil sobra na siya sa yaman, nagpatayo siya ng mas malaking gusali. Pero nung gabing yon, sabi kong ganon, ang sabi ng Panginoon, kukunin na ang iyong buhay. Saan ngayon mapupunta ang pinaghirapan mo? Medyo nag-isip-isip daw po siya, yun po ay testimony niya sa akin. So, alam po natin sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, nagkaroon po siya ng faith. At nung nagkaroon po siya ng faith, ang sabi ko nga po, sabi ko sa birthday mo, bibigyan kita ng Bible. Sabi niya, wag na, kasi nakabili na ako. Praise God! Praise God! At nung mga ilang araw po, pagpunta ko doon, yung pong mga gwardiya niya, nawala na! Na hindi po nasaktan ang kanyang damdamin. Dahil lang salita na po ng Diyos, yun ang nagturo sa kanya. Amen! Kaya sa atin pong paglapit po sa ating mga mahal sa buhay, huwag mong sabihin yung, alisin mo yan. Nanay, alisin mo yan. Hindi mo dapat gamitin yan. Kasumpa-sumpa yan. Hayaan po ninyo sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, magkakaroon po ng pananampalataya. At kapag ka nagkaroon ng pananampalataya yan, hindi mo nasasabihin sa kanya, siya ang magkukusa. Sample na lang po, narito po si Sister Aida. Noon pong kami, bago po kami magturo ng Word of God sa kanila, pagpasok po namin sa kanila ang dami po niyang yung pong mga mga gwardiya. Di po kami nagsasalita. Habang siya po ay patuloy na nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos, one day siya po ang nagkusa. Nilagay na po niya sa lingotse. Sako pala. Tapos po, siya mismo isinuko niya. Yan. Kaya huwag po tayong magsasalita ng against sa kanila, against sa mga iniidolo nila, dahil hindi sila papayag na aalisin mo ang Diyos nila. Hayaan po ninyo na ang salita ng Diyos, amen, ang magtuturo sa kanila. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, paano matatawag ng anak ng Diyos ang isang tao? Ay po ba anak ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ba ng Diyos? Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Mateo 9:5-9. Pinagpala ang mga mapagpayapa sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Kayo po ba'y mapagpayapa? O baka naman kayo mga troublemaker? Marami po kasing mga tao na instead na yung nag-aaway ay kanila pong pag-ayusin, ang nangyayari po, lalo silang nagkakagulo. Amen.
Sa ating pong pagbubulay-bulay, pagbulayan natin, ako ba'y karapat-dapat na anak ng Diyos? Di po ba? Ikaw ba ay peacemaker? Amen. O pagka ikaw ay may kagalit, kukuha ka ng kakampi mo, dalawa na kayo, isa lang siya. Amen. Minsan po kasi, hindi natin alam, isa po yan sa yung mga sinasabing inggit. Yan. Kapag naiinggit sa iyo ang tao, sa ayaw at gusto mo, sisirain ka. Amen. Meron po akong kaibigan na tinulungan po ako ng tagapag-alaga ng aking mga anak. Yan. Yung pong yaya ni Brother Vladi. Ito pong yaya niya ito, matatalino ang mga anak niya. So, scholar. So, ang kailangan na lang po yung mga baon o yung mga gamit na iba. So, tinulungan ko po siya sa abot ng aking makakaya dahil hindi niya pinababayaan ng aking mga anak. In short, talaga pong binigay ko yung dapat para hindi pabayaan ng aking mga anak. One day po, noon pong ako'y nakauwi na, nagpasyal po sa kanila si Pastor Marvin. Ang sabi po sa kanya nung anak, yung anak po, nung nagyaya po ni Brother Vladi, kumusta ang nanay mo? Okay naman, ayun, iniwan nga namin, naglalaba. Aba, dapat naman paminsan-minsan maghirap ang nanay nyo. Nabigla po ako. Kung ang nanay nito nagsasalita ng maganda sa kanyang mga anak, hindi magsasalita ng against sa akin, yung anak niya. Di po ba? Ito po ay sinabi ko sa isa kong kaibigan. Bakit ka ako nasabi ni ate ito? Na bakit ng anak niya, sabi ko. Kay buti naman ang pinapakita ko. Alam mo, sabi niya, kasi yung buhay mo, kainggit-inggit. Bakit kayo naiinggit? Kasi yung mga anak mo, naibibigay mo yung kanilang nais. Yung gusto nilang mga pagkain, naibibigay mo. Kaya nga ako, sabi niya, hinggit din ako sa'yo. Sabi niya, ay, masama yan, Mare. Sabi ko, masama ang naiinggit. Sabi ko, puro siya ay, lagi niya sinasabi, kung bakit sa dinami-dami ng mga tao, sabi niya, ako yung hirap na hirap. Sandali lang, Mare, sabi ko, saliksikin mo ang buhay mo. Kasi tanong ka ng tanong eh. Minsan sinisisi mo pa ang Panginoon, why Lord? Why Lord? Bakit ako ganito? Sa dinami-dami ng tao, ako ang nasusubukan ng ganitong kahigpit. Yun ang lagi po niyang sinasabi. Alam mo, sabi kong ganon, ito ang tandaan mo, Mare. Bago mo sisihin ng Diyos, tanungin mo muna ang sarili mo, ano na bang nagawa mo para sa Diyos? Kung bakit ka naghihirap ngayon? Sa atin po, meron pa rin why. At higit na malaki yung question mark. Why, Lord? Why? Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I have done. So how could you pardon me? Forgive my iniquity. Amen! Sabi namin, dami ng mga tao, isa ka sa pinili ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat. Ang dami mong nagawang mali sa buhay mo. Pero ngayon, pinatawad ka niya. Amen. At ginawang maggagawa pa. Pinagkatiwalaan ka. Diba? Instead na magtanong tayo, Lord, bakit ganito? Ang sabihin natin, why Lord? Bakit ako pang pinili mo? Ang dami-dami ng tao, ang dami kong kasalanan sa'yo, kinalaban kita, Panginoon. Pero Panginoon, Lord God, napakabuti mo. Dahil isa ako sa pinili mo. Amen. Mapalad po tayo. Amen. Kung dati, puro reklamo sa Panginoon, ngayon magreklamo ka man, ang sasabihin mo, Lord, out of millions, ako'y pinili mo. Amen. Praise God. Kaya nga po, tayo po ay inalintulad sa asin. Sabihin mo sa katabi mo, may alat ka pa ba? Amen.
Di po ba, ang sabi kapag ka wala ka ng lasa, wala ka ng alat, itatapon ka. Amen. Narito po sa Matthew 5:13. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kapag ang asin ay nawalan ng alat, paano pa ito muling aalat? Tama po. Wala itong kabuluan, kundi itapon na lamang at yurakan ng mga tao. Amen. Yung kasi pong mga hindi mananampalataya, yung pong bukang bibig nila, may asim ka pa ba? Ngayon, pero tayo, may alat ka pa ba? Meron ka pa bang kabuluan? Alam po ninyo, naalala ko, no? Noon pong bata-bata pa ang nanay ko. Hindi po naglalagay ng, hindi, yung ano yon? Betchin, yan. Ang nilalagay lang po niya, asin. At gustong-gusto po ni Pastor Esting yung niluluto ng nanay ko, asado, minudo at kilawin. Yan. Hindi naglalagay. No? Tayo kaya, kung iisipin natin, kung hinalintulad po tayo sa asin, meron kaya tayong alat. Amen. Praise God. So, anong ginagawa natin para sa harapan ng Panginoon? Hindi po ba nakasulat sa Revelation 21:8? Yung lahat po ng mga duwag, lahat ng mga duwag ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Amen. Bakit? Tayo po kasi ay duwag. Hindi yung duwag na nakikipaglaban ka. Duwag na mangaral na salita ng Diyos sapagkat ito po ang Great Commission na sinabi ng Panginoon. No? Ikaw ay ipahayag mo ang salita ng Diyos sa lahat ng kinapal. Yun po ang sinabi sa atin. Ngayon, nagpapahayag ka ba? Ilan na ba, katulad po nitong tanong ng isang pastor, ilan na ba ang nadala mong kaluluwa sa iglesia? Yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo madala eh. Alam po niya, palaging pinapaalala ng Panginoon niya. Sa pamamagitan ng maging good example tayo, makikita nila ang totoo. Mararanasan nila na totoo tayo na binago ng Diyos. Amen. Dapat po talaga, hindi tayo maging tabang, kundi nandoon po, maging manatili ang alat natin bilang isang asin. Kaya kailangan ka ng Diyos. Amen. Kasi po, babaho dito sa mundong ito, kapag nawala po ang asin na yan. Di ba kapag nagkano ka ng isda, babahoin pag walang asin? Amen. Eh kung wala ka ng lasa, papaano? Wala ka ng alat, papaano? E di babaho po maging sa inyong mga tahanan. Amen! Kaya nga po, tayo po, inahalin tulad, no? Sa isang asin, para po may magawa tayo. Amen. Tayo ay ilaw at asin para magliwanag sa lahat ng tao. Amen. Sa iyong pagpapatotoo, simple lang. Papaano ka binago ng Panginoon? Papaano mo na-encounter ang Panginoon? Bakit ka ngayon ay naririto? Napakasimple po, ano? Diba, sabi ko sa inyo noon, by prayer. Yes, by prayer. But dapat po, may work. Amen. Sa pamamagitan ng bibig natin, gamitin po natin ito for the glory of God. Amen. Hallelujah. Kaya lang po, dapat, kapag tayo po ay nangangaral, dapat may pag-ibig. Amen. Dapat po, kalakip ng pag-ibig. Amen. Dito po sa Matthew 5, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. No? Pakahirap po nun, ano? Kung hindi ka talaga anak ng Diyos. Pagpalain ninyo ang mga napupuot sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang mga umuusig sa inyo.
Amen. Amen. Meron pong nagtanong sa akin sa Pilipinas. Sabi niya, Pastora, sabi niya, ano po ang gagawin ko, sabi niya? Anong mabuti kong gawin, sabi niya, pag galit ang tao? May galit ang tao sa iyo. Sabi ko, Brad, regaluhan mo siya. Pag nagagalit ang tao sa iyo, regaluhan mo. Isipin mo kung ano ang kainahan niya. Tiyak, sabi ko, mapapawi ang galit niya. Minsan po nagtatampo sa akin yung isa kong kaibigan. Siyempre iniisip ko, papaano ko siya ma-please? Tayo po kasing mga ina, kainahan natin ang mga bata, mga anak natin, di ba? Bumili po ako ng mga damit pambata. Niregalo ko sa kanya. Nung makita po niya yung niregalo ko, niyakap niya ako. Amen. Napawi yung galit niya, yung tampo. Kaya sabi ko, pag may galit sa'yo, lalo ng biyenan mo, regaluin mo. Amen. At mawawala ang galit sa'yo. Amen. Lalo na yung mga asa-asawa ninyo. Pag nagtatampo yan, lalo na po yung nagtatampo ang babae, no? Suyuin mo. Hindi mo dating pinagdadala ng rose o anumang bulaklak. Dapat pagdala mo siya. Amen. Amen. Hindi po totoo yun. Ano? Amen. Kaya nga po tayo nahalin tulad sa asin, no? Na maging good example tayo. Lalo na po sa ating mga asa-asawa. Hindi mo alam, baka mamaya sa'yo pa natitisod ang asawa mo. Amen. Amen. Hindi mo alam, kaya hindi siya nag-grow. Dahil ikaw nakatingin siya sa'yo, kasi nakikita niya, hindi ka nagiging magandang patotoo o good example. Amen. Dati kasi, mahal na mahal mo yan eh. Pero nung tumagal, nag-loss siyang, tumaba, wala na. Wala na yung pagmamahal. Kaya nga ang sabi dito, hibigin niyo ang inyong mga kaaway. Minsan nga, hindi mo kaaway ang asawa mo, bakit nawala yung pagmamahal mo sa kanya? Amen. Hallelujah. Diba? Na dati sinusuyo mo yan. Ngayon, para kang nabubusit. Amen. Totoo po yan. Nandito ka nga sa iglesia, may biglang dumating, napakaganda o napakapogi. Ano po? Tapos dati nababagot ka. Dahil nakakabagot na dito sa iglesia, ganito, may pinain si Satan sa'yo. Magpapain po ba si Satan ng pangit? Hindi di ba? Nagpain ngayon ng maganda. Yung dati ninyong pagsasamaang mag-asawa, halimbawa po, sina Brother Erdi, laging magkadikit yan. May dumating halimbawa na napadala ni Satan, makikita mo, bigla silang nagkahiwalay ng upuan. Alam niyo sa Pilipinas po, kasi nga po, bago mag-service, andun po ako sa harapan, sa gate. Tumitingin ako sa mga dumarating. Alam na alam mo, yung mag-asawa na hindi nagkakasundo. Tig-isa sila ng tricycle. Darating yung isa. Tapos yung isa. Alam na alam mo. Kaya nga po ang ginawa doon pinaghiwalay talaga. Kahit mag-asawa kayo, hindi kayo pwede, lalaki, babae. Para sa ganoon, hindi naman halata. Amen. Praise God. Yung babae na minahal mo ng ilang taon, sinuyo mo, ni ayaw mo nang makasama sa paglalakad. No? Noong bago kayo, hawak-hawak mo ang kamay niya. Noong tumagal kayo, nauhuling lagi. Si babae nauuna si lalaki. O kaya nauuna si babae, nasa huli si lalaki. Dapat po bang maging ganoon? Pag ganoon, hindi po tayo magiging good example. Lalo na po, kapag nag-aaway ko, may tampuan kayo, huwag ninyong ipaparinig sa mga anak ninyo. Amen. Kasi gagayaan nila. Amen. Darating ang panahon, gano'n din ang gagawin nila.
Amen. Kaya, maging good example po tayo. Amen. Noon po kasi nga, teenager ako. Meron po nga akong kaibigan na nagsabi sa akin, Agnes, sabi niya, kapag umibig ka, dapat isa lang. Bakit? Sabi ko, kasi kapag ka umibig ka ng isa lang, magiging masaya ang buhay mo. Tama naman po, di ba, ang sabi ng Panginoon? You cannot serve two masters at the same time. Mamahalin mo ang isa, kasusuklaman mo ang isa. Amen. Tiyak, meron kang mas mamahalin. Kaya totoo yun. Yung mga kabataan dito, pag umibig ka, isa lang para maging masaya ka. Amen. Kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa'yo, yun ang tatanggapin mo, mamahalin mo. At tayo naman po na may mga asawa na, dapat mahalin mo na ang asawa mo. Kasi kapag nawala yan sa'yo, kung nababagot ka na sa kanyang pagmumukha, kung naiinis ka na sa kanya, pag biglang nawala yan, no? Lahat ng kabutihan na ginawa sa'yo, yun na lang maiisip mo. At yung kamalian niya, wala na yan. Makakalimutan mo. Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon dahil yung mga pagtuturo niya sa atin, napakaganda. Amen. Kasi hindi mo na pwede hiwalayan mag-asawa na kayo. Amen. Baha mamaya, pag hiniwalayan mo yan, yung sinamaan mo, yun pa ang magdadala sa'yo sa impyerno. Gusto mo ba yung ganoon? Pare-pareho kayong namatay. Tapos yung lalaki at babae na hindi naman magkasama, magsisisian yan. Sasabihin niya, ikaw kasi kinindatan mo pa ako, sabi nung lalaki. Ba't ikaw naman bumigay? Di ba? Yung asawa talaga yan nandun sa langit, no? Nandun pumapalakpak sa piling ng Panginoon. Wag po kayong, amen, hallelujah! Praise God! Amen! Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, ito ang dapat alisin, ano? Ephesians 4:31. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob. Yan. May sama ba kayo ng loob? Galit, puot, sigawan, panlalait, at lahat ng uri ng masamang hangarin. Amen. Minsan po kasi, karamihan po, tandaan ninyo mga kapatid, huwag kayong magdedesisyon na galit. Amen. Tiyak pagka nagdesisyon ka ng galit, palpak po ang magagawa mo. Madalas po, minsan nagagawa natin yung ganoon Amen. Dapat po, huwag na natin gawin. Alisin mo yung puot, yung galit na nagiging hindrance para ikaw ay magpuri sa Panginoon. Dapat po maging malinis ang ating puso at isip. Amen. Hallelujah. Para sa ganoon, ang Panginoon po ay malulugod. Amen. Minsan kasi nagagalit ka, napupuot ka. Hindi mo alam na may pinagdaraan ng mabigat ang tao. Sasabihin mo, hindi na naman ako pinansin ito. Akala mo kung sino. Hindi po ba? Magkakaroon ka na ng galit ngayon. Yung pastor naman hindi ako kinamayan. Si pastora, baliyala yata ako sa kanya. Hindi po kasi natin alam. Minsan hindi po natin alam ang pinagdadaanan ng tao. Kahit na po mga pastor yan, o pastoran po, hindi po kami mga superman o superwoman na talaga pong ganap na ganap. Amen. Kaya kapag hindi ka napansin, huwag ka nawang magkaroon ng puot ng sama ng loob. Amen. Huwag kang magselos kapag akala mo mas mahal niya yung isa. O yung, kung magkakapatid kayo, huwag po ninyong iisipin na mas mahal niya ang kapatid ko kaysa sa amin. Binabaliwala kami. Meron pong ganun sa tahanan. Di po ba? Nagseselosan. Mas maganda yung binili sa kanya. Yung akin, pangit. No? Meron po namang hindi naman kumikibo. Pero pagdating ng araw, yun pong hinanakit niya, biglang sasabog yan.
sasabihin sa'yo, mabibigla ka na lang eh. Akala mo okay lang. Pero hindi pala. Kaya dapat po fear. Fear talaga. At mula po kayo lagi niyong tatandaan. Kapag may alitan po kayong mag-asawa, huwag kayong maninigaw. Respect ang gawin ninyo. Amen. Para sa ganoon, lagi kayong maging good example. Amen. Ipakita ninyo na anak kayo ng Diyos. Amen. Kung kayo'y nag-iibigan, nakikita ng mga tao na nagmamahalan kayo, alam ninyo, sila mismo mabibless. Hindi mo man sila isama, sasama sila sa'yo. Dahil lang buhay mo, kainggit-inggit, no? Dahil makikita sa inyo na good example kayo. Alam po ninyo, pauwi na naman ako eh. Aba pong iniisip ko, pinagbubulay-bulayan ko. 3 times po ako umiyak. Kaya sabi ko, baka mamaya, maiyak ako mamaya. Sabi ko, ubusin ko ng luha ko. Aalis na naman po ako sa November 2. Dahil alam ko po na yung dadatnan ko, ganun, malulungkot ako. Although sasabihin po natin, spiritually, andun yung galak. Pero physically, sasabihin ko, home alone. Nag-iisa. Kaya nga po mali yung mga anak ko eh. Sabi nila, mahal na mahal niya si Apostol. Kaya lagi siyang umuuwi. Mga kapatid, hindi po sa ganoon. Dahil nga po meron akong ipinangako sa Panginoon. Nung pawasak po ang buhay namin, sabi ko, Lord, buuin mo ang pamilya ko. Maglilingkod ako sa iyo. Na ginagawa ko po, hindi naman po sa bawat oras, kasama ko po si Apostol. Diyan po siyang sariling bahay. Nag-iisa po ako sa bahay namin. Sa tuwing uuwi po ako, parang ayaw ko. Ba't natatakot po ako sa Panginoon? Nandoon po yung iisipin ko na naman, pagka nandun ako, may sakit ako. Wala akong karamay. Wala akong mapagsumbungan. Sabihin na po natin na meron po tayong Diyos nandyan. Yes, spiritually. But physically, alam po natin, yung mga babae may kahinaan, may hina silang sisidlan. Sabi nga po sa Bible, na kailangan po natin ang isang matatag na dibdib na iiyakan. Malapit na naman po ang pag-uwi ko. Kaya nga po pag nandun ako, pagdating ko po sa bahay, naka-tricycle. Pagdating ko po sa gate, sabi ko, Lord, nandito na naman ako nag-iisa. Alam ko kasama kita, Lord. But Lord, naintindihan mo po siguro ako. Ganun pa man, Lord, yung pangako ko sa iyo. Ayun na po, umulan man yan, o mainit. Hindi ko po pwedeng ipagpaliban ng gawain ng Panginoon. Dahil alam ko po, sa kasalukuyan, kung ako man po ay nagtitiis ng kalungkutan, dahil sa mag-iisa na naman po ako, alam ko po, sa kabilang dako, may pangako po ang Panginoon. Kaya nga po ito ang final. Dito po sa Revelation 3:10 to 11, ito po ang nagbibigay po ng lakas sa akin. Kasi po ang Panginoon, andun po yung comfort niya. Yan, madalas po, pag nalulungkot ako, pag inaatake ako ng lungkot, dahil nag-iisa ako sa bahay, sabi ko, Lord, comfort mo po ako. Aawit ako sa Panginoon.
Pagkatapos po ng pag-awit ko, nakokomfort ako. At yung mga paalala niya, yung mga pangako po niya sa atin, yan ang aking inaalala. Sabi nga po dito, dahil tinupad mo ang aking salita, na ikaw ay dapat maging matiisin. Iingatan kita sa panahong ito ng pagsubok na darating. Darating na sa mga tao sa buong sanglibutan upang subukin ang mga naninirahan sa lupa. 11, narito, darating na ako agad. Panghawakan mo ang anumang iyong tinataglay upang walang sino mang makakuha ng iyong gantimpalang putong. Amen! Amen! Hallelujah! Kaya kayo, kapag nalulungkot kayo, maiisip mo na para bang wala nang nagmamahal sa'yo, o nandoon yung discouraged ka. Yun po ang pinaka weapon po ni Satan yung discourage. Ano po? So, ang gawin mo lang, lagi mong alalahanin, hindi lang po tayo dito mabubuhay. Dahil magpapasalamat tayo kay Lord, dahil binigyan po niya tayo ng buhay na walang hanggan. At huwag mo nga ayahan na ang dapat na korona na para sa iyo, ito ay babaliwalahin mo lang. Pinagtrabahuhan mo ito, pinagpaguran mo ito, sa isang saglit, ibibigay mo ba sa iba? Hindi. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon, lagi po siyang may comfort sa bawat isa sa atin. Kaya lumalakas yung ating loob. Amen. The reason why na tayo po ay binuhay sa mundong ito, to worship Him. Wala na pong iba. Amen. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Sa Kanya po ang kapurihan. Talagang napakabuti ng Panginoon natin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Kung nalulungkot ka ngayon, kung may problema ka, nandyan ang Panginoon. Handang tumugon sa iyo. Habang ikaw ay may ginagawa para sa sarili mo, hindi kikilos ang Panginoon. Lagi pong example ni Pastor Chris, kapag mayroon daw pong nalulunod, hindi mo masasagip yan, pareho kayong malulunod dahil yun pong talaga pong yung kamay niya. Ano? Pero kapag hindi na po kikilos yan, makukuha mo yan. Ganun po ang Panginoon. Hanggat may ginagawa ka para sa sarili mo, nakatingin lang sa iyo yan. Hindi siya kikilos. But pag sinabi mo, Lord, hindi ko na kaya, kikilos ng Panginoon. Purihin po ang Diyos, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Salamat po, Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa iyong mga pangako, dito po kami nakahawak, Panginoon. Dahil tapat ka, pag ikaw ay nangako. Sa mga salita mo, dito kami nagkakaroon po ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sa mga comfort mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Panginoon, naririto po kami, Lord. Maikli ang buhay, Lord. Hindi namin alam kung kailan mo kami kukunin. But Lord, tulungan mo po kami na habang kasama po namin ang aming mga mahal sa buhay, nawa ipakita po namin ang aming pagmamahal sa kanila. Kaya nga po, Panginoon, sa oras na ito, taos puso po kaming nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon Lord, dahil patuloy kang nagmamalasakit sa bawat isa, Panginoon. Nawa, turuan mo kami lagi, Panginoon. Unang-una, Lord, yung pagpapakumbaba, na mawala ang mga pride na yan. Para sa ganon, Lord, maging masaya po ang aming mga buhay. Kaya, Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa mga salita mo, sa aming mga natutunan, Panginoon.
ng mga bagay na hindi namin dapat gawin at dapat namin gawin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.